Habang abala ang mga alagad sa pagtsismis, nilapitan ng prinsesa si Yipyang at nagtanong, "Hoy, kuya, nawawala ka ba? Nakakulong ka ba dito? Sumama ka sa amin, paprotekten ka namin. Umalis na tayo dito ng magkasama." Naguluhan si Yipyang at nagtanong, "Bakit ko gustong umalis?" Ang prinsesa, matamis at banayad, ay sumagot, "Punong-puno ng mga demons ang lugar na ito. Mamamatay ka kung hindi ka mag-iingat. Hindi ka makalakad dahil ilang araw ka nang nakakulong dito at mahina ka na, hindi ba? Bigyan natin ang batang ito ng kaunting aming jerky." Sasabihin sana ni Yipyang na hindi, ngunit naamoy niya ang jerky at ganap na nagbago ang isip. Hindi nakatiis si Yipyang at sinabi, "Ang sarap ng amoy. Sasama ako sa inyo." Matapos hilahin si Yip, sinabi ng prinsesa, "Sa lahat, tiyaga pa ng kaunti. Malapit na tayong makalabas sa kagubatan na ito. Pagkatapos ay makakarating na tayo sa Forest City." Kinuha ni Yipyang ang jerky at nagpasya na bayaran sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng direksyon papunta sa Forest City. Sinabi niya, "Ito ba ang Forest City papunta doon?" Narinig ito ng prinsesa at sinabi, "Talaga. Subukan nating dumaan doon." Ngunit ang lalaking si Amo ay nagsabi, "Prinsesa, mapagkakatiwalaan ba natin siya?" Narinig ito ng prinsesa at sumagot, "Maghanap ka pa ng iba na mapagkakatiwalaan ko." Si Baldy, na sobrang skeptical, ay nagsabi, "Sa tingin ko niloloko lang niya tayo para sa pagkain. Bukod dito, sa kagubatan na ito, pabigat lang siya. Babagalan niya tayo." Bigla, isang malakas na ingay ang umalingaw sa kagubatan. Hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Yipyang at hinayla siya. Sumigaw siya, "Takbo!" Agad na lumitaw ang isang grupo ng mga brain-dead titans at nagsimulang habulin sila. Mabilis na nagtago ang grupo sa likod ng isang malaking puno upang suriin ang sitwasyon. Nagtanong si Yipyang, "Ano ang nangyayari?" Mabilis na sinabi ng prinsesa sa kanya, "Huwag kang magsalita." Nang sandaling iyon, ang mga unlucky giants ay umaamoy para sa bakas ng kanilang biktima. Matapos maghanap ng ilang sandali at walang makita, nagpasya silang umalis. Nagbuntong hininga ang prinsesa at sinabi, "Wala na sila." Ngunit pagkatapos ay isang sobrang intense titan ang lumitaw at nagbigay sa kanila ng isang malaking ngiti. Nakita ng prinsesa ang nakakatakot na bagay na ito at sumigaw, ngunit ang titan ay biglang nagmukhang nakakita ng multo. Tinitigan nito ang derpy na mukha ni Yipyang. Nakita ang mukha ni Yipyang, natakot ito ng husto muli, pagkatapos ay nagsikalat ang lahat ng mga titans at tumakbo ng baliw. Mas mabilis pa sila sa bilis ng liwanag na tumago pabalik sa kagubatan. Kinuha ni Yipyang ang ilang pinatuyong karne at naisip, matapos mapatay ang kanilang mga kasama ko, naaalala pa rin nila ako. Mukhang hindi sila masyadong bobo. Si Amo, nakasaksi nito, ay nagulat. Nagtaka siya, tumakbo sila. Ang kalbo ay hindi rin naniniwala at sinabi, tumakbo silang lahat ulit. Si Amo, tulala, maaaring busog na sila. Dumating lang sila para takutin ang mga tao. Tanging ang prinsesa lamang ang nakakaintindi, malinaw na natakot sila. Anong uri ng nakakatakot na bagay ang nakakatakot sa kanila? Bigla niyang napansin na nauna na si Yipyang nang hindi naghihintay. Tinawag niya ito, "Hoy, bookworm. Huwag kang tumakbo ng basta-basta." Pagkatapos ay mas lumalim sila sa kagubatan. Ang paghaharap sa Yamong Hunter dinala sila ni Yipyang sa isang lugar at sinabi, "Sige, ito na iyon. Sundan niyo lang ang landas na ito ng mga 3 oras pa at makakalabas na kayo sa kagubatan at makakarating sa Sea City." Nakita siyang sinasabi ito, nagtanong ang prinsesa, "Hindi ka sasama sa amin?" Diretsahang sumagot si Yipyang, "Hindi. Kailangan kong bumalik at magbasa." Narinig ito, hindi napigilan ni Amo ang mapabulalas. Ang bookworm na ito ay malamang na nagbasa hanggang sa naging bobo siya. Bigla, isang malakas na pagsabog ang naganap sa harap nila. Isang Yamong Hunter ang biglang lumitaw. Ang halimaw na ito ay hindi biro, mayroon itong kapangyarihang sirain ang isang buong village. Tiningnan ni Amo ang halimaw at gustong tumakbo para sa kanyang buhay. Sinabi niya, "Natuklasan tayo ng isang Yamong Hunter. Ang ganitong uri ng Great Demon mula sa isang secret realm ay kayang sirain ang isang buong village."
Samantala, tumayo ang kalbo at sinabi, "Ipaubaya mo sa akin." Agad na ibinuhos ng kalbo ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamao. Ginamit niya ang Heaven Splitting Strike upang suntukin ang halimaw sa mukha. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang suntok dito. Naintindihan din ng kalbo na walang silbi ang mga ordinaryong atake sa isang Yamong Hunter, kailangan mong patayin ito ng mabilis. Maaari ko lamang gamitin ang aking Benming Genuine upang gamitin ang isang forbidden technique. Pagkatapos ay ginamit niya ang Heaven's Mandate Blood Burning Drill, inilagay ito sa kanyang kamao para sa demon. Sa wakas, nabasag ang halimaw sa mga piraso ng suntok ng kalbo. Dumudugo na siya ngayon mula sa kanyang mga mata at ilong. Tahimik na nagbuntong hininga ang kalbo, sinabing, "Tapos na." Ang prinsesa, nakita ito, ay masaya rin at sinabi, "Ligtas na tayo." Nagsalita si Amo, "Salamat, Shenji, sa pag-atake muna." Isinakripisyo ang sarili upang tanggalin ang napakapanganib na Yamong Hunter na ito. Bigla, isa pang malakas na pagsabog ang naganap, at kasunod nito, isang grupo ng mga Yamong Hunters ang lumitaw. Ang prinsesa, nakita ito, ay agad na humarap kay Yipyang upang protektahan siya. Sumigaw siya, halos 100 Yamong Hunters ang lumitaw ng sabay-sabay. "Bookworm, kailangan mong manatili malapit sa likuran ko." Ngunit bilang male lead ng isang harem story, paano hahayaan ni Yipyang ang isang magandang babae na humarap upang protektahan siya? Kaya nagpasya siyang kumilos. Gumawa si Yipyang ng isang bilog at nagpatawag ng isang beginner-level lightning array sa radius na 100 milyong metro. Agad na nakaramdam ng matinding sakit ang mga Yamong Hunters, isa-isa silang tinamaan ng kidlat at nasunog hanggang sa maging abo. Pagkatapos ay agad na sumabog ang buong grupo ng mga hunters. Si Yipyang ay lumulutang ngayon mag-isa sa ere. Tinitigil ng prinsesa si Yipyang, tulala. Sinabi niya, "Bookworm na kuya, kaya ka pala malakas." Ang kalbo ay takot na takot sa kanyang kapangyarihan. Niyakap niya ang kanyang mga kamay ng Time, isang god ang nagpakita. "Bulag ako at hindi makakita. Patawarin mo ako." Hindi siya sinagot ni Yipyang, ngunit lumingon at umalis agad. Bago umalis, pinaalalahanan niya sila, "Tandaan ang landas na ipinakita ko sa inyo, kailangan ninyong umalis bago magdilim." Pinanood ng prinsesa ang kanyang papalayo na figure, ang kanyang puso ay labis na naantig. Pagdating sa Wuji Sect pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo mula sa Yan Kingdom ay dumating sa Wuji Sect. Sinabi ng prinsesa sa kanila, "Kahit na hindi pa tayo nagkikita, tumatanggap tayo ng mga supply mula sa Tian Kingdom bawat taon." Sinalubong sila ng second senior sister. Magalang niyang sinabi, "Maraming salamat, Tian Kingdom. Kung mayroon kayong kailangan, tiyak na gagawin namin ang aming makakaya. Wala si Master, kaya ihahatid ko muna kayo kay senior sister." Nakita ang pagiging magalang ng second senior sister, naisip ng prinsesa, kahit na bumaba ang Wuji Sect, ang kanilang etiquette ay napakaisip pa rin. Nang sandaling iyon, dumaan sila sa ilang mga disipulo ng Wuji Sect na nagsasanay. Tiningnan ng kalbo ang kanilang kahinaan at nanunuya, ang Wuji Sect ay puro mahihinang babaeng disipulo na lang ngayon. Mahinahon na sumagot ang second senior sister, "Hindi sila mahina. Lahat sila ay tinuruan ni Master." Pinanatili ng kalbo ang kanyang opinyon, mahina ay mahina. Maging ang isang god ay hindi sila kayang turuan na parang sanggol. Isang hibla lang ng buhok ko ay kayang saksakin sila hanggang mamatay. Nakita ang malakas na pagputok ng ulo ni Baldy, hindi napigilan ni Yanyo ang hamunin siya, "Hoy, malaking monghe, mag-duel tayo." Umiling ng malakas si Baldy, sinabing, "Nako, kung ibubuhos ko ang lahat ng aking lakas, papatayin ko kayo." Sumabat ang prinsesa, "Paano kung kaunting sparring lang, basta walang masasaktan ng malubha?" Naisip niya, kung ang Wuji Sect ay ganito na kaluma at tumanggi pa tayo sa isang practice match, malaking kahihiyan sa kanila. Narinig ang mga salita ng prinsesa, walang pagpipilian si Baldy kundi sumang-ayon. Bago magsimula, nagmayabang si Baldy, "Ang kapangyarihan ko ay sobrang lakas. Kahit na magpigil ako, malubha pa rin kayong masusugatan kung matamaan ko kayo, kaya mag-ingat kayo."
Narinig siyang nagyayabang, sumagot si Yanyu, hindi mo nga ako matatalo. Sa sandaling nagsimula ang laban, sumuntok si Baldy kay Yanyu ngunit mabilis niyang iniwasan ang kanyang atake, nawawala ang kanyang target. Galit na sinabi ni Baldy, "Damn, ang bilis. Ngunit makakaiwas ka lang, hindi ka makakatakbo magpakailanman." Hindi inaasahan, bigla siyang lumitaw sa likuran niya. Mabilis na gumalaw si Yanyu sa paligid ni Baldy ng ilang beses. Nagulat siya dahil hindi niya masabayan ang kanyang mga galaw. Agad pagkatapos, lumipad ang tela ng kanyang damit. "Oops, pinadali ko lang ang laban sa iyo," casual na sabi ni Yanyu. Samantala, desperadong tinatakpan ni Baldy ang kanyang sarili. Na-realize ni Baldy na wala na siyang underwear. Kinailangan siyang protektahan ni Amu. Sinabing, "Panginoon ko, mabilis na magpalit ng damit ko." Mahihiyang tinalikuran ng second sister at ng prinsesa ang kanilang mukha. Kinuha ni Baldy ang damit ni Alimo at binalot ang mga ito para sa isang pansamantalang loincloth, pagkatapos ay sinabi, ang bilis ay isang parlor trick lang. Hindi pa rin kumbinsido, tinitigan niya ang Stone Lion at ipinahayag, ang lakas ang tunay na patunay ng isang malakas na tao. "Panuurin ninyo ito," sumigaw siya, tumakbo upang buhatin ang leon. Halos hindi niya ito may gulong, habol-habol ang hininga, nauuto siya, tingnan ninyo ito. Ito ang tunay na warrior. Ang lakas ang nagpapayanig sa heaven and earth. Ngunit bigla, lumipad ang Stone Lion sa ere, na nagpalaki sa kanyang mga mata. Kalmado na sinabi ni Lanyo mula sa itaas, "Gusto ko lang bumaba ng bundok para kumita ng pera, ngunit pinilit ako ng master na magsanay ng aking mga kapangyarihan." Walang emosyon na sinabi ni Lanyo, "Napaka-boring." Pagkatapos ay ipinakita niya kay Baldy ang kanyang kasanayan, sa isang hampas, nabasag ang lahat ng mga Stone Lions. Ngunit matigas ang ulo niyang kinindatan, "Hindi ako aamin ng pagkatalo. Ang ating Great Desert ay may mas malalakas na experts na kayang magpatawag ng apoy." Hindi inaasahan, gumawa si Susha ng isang malaking fireball at nagtanong, "Ganito?" Sa puntong ito, lubos na kumbinsido si Baldy at lumuhad, sinabing, "Isang sage. Isang sage na kayang ipatawag ang araw. Mangyaring sumama kayo sa akin upang iligtas ang Great Desert. Ako ang magiging inyong tapat na lingkod." Ipinaliwanag pagkatapos ng second sister, ito ay fireball technique lang ni Susha. "Naghihintay pa sa atin ang ating eldest sister." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Mangyaring dito." Si Amu, nakita ito, nagtaka, hindi ba dapat na bumababa ang Wuji sect? Paano kayang turuan ng sect master na ito ang napakaraming nakakatakot na experts? Hindi ordinaryong tao ang sect master na ito. Ang Myriad Beast Hall at ang magic weapon sa Myriad Beast Hall, sinabi ng eldest sister sa grupo, "Alam ko kung bakit kayo narito." Hindi ito problema. Nagtanong ang prinsesa, hindi pa rin makapaniwala, "Maaari mo ba talaga itong ipahiram sa amin?" Sinabi ng eldest sister sa kanila, "Wala si master dito, ngunit napakabuti niya. Mangyaring pumasok kayo sa akin." Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang tunnel, ngunit nang pumasok sila sa kuweba, wala ni isang divine beast ang natira. Nakita ito, kailangan ng magsalita ng ibon, wala nang ang pangalawang protecting beast ang natira. Nagulat na sinabi ng prinsesa, kung wala ang mga Wuji sect beasts, ano ang gagawin ng Great Desert? Masisira na lang ba ang lahat? Naalala ng prinsesa ang Great Divine Eagle at pagkatapos ay sinabi, ang agila na nagprotekta sa Great Desert ng 10,000 taon ay masyado nang matanda para lumaban. Talaga, gusto naming umasa sa mga beasts ng Wuji sect. Sinabi ni Ling Russo, "Prinsesa, ang Great Desert ay humaharap sa isang millennial catastrophe. Ang Wuji sect sana ay makakatulong, ngunit wala ang aming master dito, kaya kailangan naming bumalik sa Great Desert ng mag-isa. Kamakailan, ang aming master ay gumagawa ng isang napakalakas na magic weapon. Maaaring dalhin ito ng prinsesa bilang pag-iingat." Narinig ito, masayang sinabi ng prinsesa, "Okay, sige." Pagkatapos ay dinala niya ang lahat upang kunin ang magic weapon.